Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, ma'am. Kamusta naman ang inyong umaga? Mabuti naman po. Mabuti naman, kung ganun. Kayo ba ay nagagalak na ako ang inyong guro sa araw na ito? Oo! Maraming salamat. Kung ganun, maaari ba kayong tumayo, class? May mga nakikita akong mga basura sa ilalim ng inyong upuan. Pwede bang pakitulog ito at pakitapon sa basurahan? Ngayon ay ihanay niyo naman ng maayos ang inyong mga upuan. Hindi mo ba po sinabing maupo ang lahat? Meron bang liban sa ating klase ngayong araw? Marami po. Ano kaya ang kanilang dahilan, no? Hindi ko namin alam. Kung ganun, yung mga nandito ngayon, sabihin nyo nga, Hola Perfecto! Sige nga kayo. Hola, perfecto! Maraming salamat sa operasyon. Maaari na kayong maupo, mga bata. Ngayon ay, bago ko simulan ang ating bagong aralin, narito ang ating mga kasunduan. Maaari bang basahin nyo ng sabay-sabay? Pasok sa tamang oras ng klase. Makinig ng mabuti. Itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot o magtanong. Ang ibong makilahok sa mga gawali. Maging magalang sa lahat ng oras. Maraming salamat. Naway mapanatili natin ang kasunduan ito hanggang sa matapos ang ating aralin. Ngayon ay, sino nga ba ang makapagsasabi kung ano yung pinag-aralan natin noong nakaraang talakayan? Yes, Jen? Ang tinalakay natin noong nakaraan ay tungkol sa mga teorya na pinagmulayan nito. Maraming salamat. Bigyan natin siya ng dalawang bagsak. Ngayon mga mag-aaral, meron bang gay sa mag-aaral na ito? Meron po! Sino nga ba? Romeo! Okay, Romeo, maaari ka bang tumayo? Base sa nalaman natin, ikaw ay napabilang sa LGBT community na isang bakla o gay. Ngayon, Romeo, class, huwag mag-ingay. Ngayon, Romeo, pakikinggan natin yung ibabahagi sa atin ni Romeo ngayong araw. Ngayon, Romeo, ano yung pakiramdam mo bilang isang bakla o gay na ganyan ang inyong kasarian? Well, it's okay. I'm good. I'm doing great. Yung feeling ko is dito po sa loob ng paaralan nito, I feel so comfortable. Kasi po, una sa lahat, walang discrimination po ang nangyayari dito. Mahal po ako ng ating mga kaklase. Hindi po ako natatakot na ipakita kung sino at ano po ang totoong ako. Yun po. Napakahusay naman ni Romeo. Sobrang galing. Tumpak na tumpak ang kanyang kasagutan. Ngayon ay bigyan natin siya ng isang masigabong palakpakan. Ngayon class ay may mga watawat ako dito. Ito ay, kung makikita nyo ay may kulay pula, tapos may kulay asol. Sa nakikita nyo, yung kulay pula may nakasulat na mali at saka yung kulay asol may nakasulat na tama. Ngayon, ang inyong gagawin ay magpapakita ako ng mga larawan at sasabihin ko ang kanilang kasarian. Kung sa tingin nyo ay yung kasarian sinabi ko batay o ukol sa kanila ay mali, itaas nyo lamang ang inyong pulang watawat. At kung sa tingin nyo naman ay tama ang sinabi kong kasarian nila ay itaas nyo lamang ang kulay asol na watawat. Makaka-relate kayo nito sapagkat sila ay kilalang personalidad sa industriya ng pag-aaral. Kumuha lang ang asol-asol. Kung maaari ay huwag niyong sirain ang aking mga watawat. Sapagkat ang gamitin ko pa iyan dahil may klase sa susunod.
Kamusta ba? Pwede ba si Sheena at saka si Bravo ay dito maupo sa harap? Pakibilisan. Meron na bang matawag ng lahat? Opo. Sa unang larawan, siya si Clea Pineda. Siya ay isang trans woman. Trans woman. Oo! Tama kayo, ito ay mali sapagkat si Clea Pineda ay lesbian. Lesbian po si Clea Pineda. Ngayon ay sa pangalawang larawan naman, Coco Martin. Siya ay isang bakla. Tama, mali sapagkat siya ay lalaking lalaki. Ngayon ay kung noon siya si Rostong Padilla, ngayon si Binibining Gandang Hari, siya ay transgender. Mahusay, ang galing mo. Ngayon naman ay si Ann Curtis, siya ay babae. Tama, ang gagaling. At ang huling larawan natin ay si Michelle D. Siya ay isang bisexual. Tama. Ngayon ay pakiingatan ang ating mga matawag, no? Base sa ating ginawa, mukhang may ideya na kayo kung ano ang ating magiging paksa ngayong araw. Ano kaya ang ating magiging paksa ngayong araw? Nasaan si Regina? Absent. Jamaica, ano kaya ang ating magiging paksa ngayong araw? Tumpak, bigyan siya ng masigabong palakpakan. Ang ating magiging paksa ay tungkol sa mga uri ng orientasyong sexual at gender identity. Ngunit bago ang lahat, narito muna ang ating layunin. Sorry. Ipag-on niyo po. Magsitahimik ang lahat at pakibasa ng ating mga layunin. Naipapaliwanag ang uri ng gender at sex. Nakapagbahagi ng sariling karanasan sa diskriminasyon ng sexual orientasyon at gender identity. Nakagawa ng slogan tungkol sa pagpapahalaga sa kasarian. Maraming salamat sa inyong pagbasa. Ngayon, pag sinabi kong kayang-kaya, sabihin nyo yakang-yaka, tapos versa naman. Kayang-kaya! Yakang-yaka! Yakang-yaka! Kayang-kaya! Maraming salamat. Ngayon ay magkakaroon na naman tayo ng paunang gawain. Yes. Pag-ibasa ng ating gawain. Kaulan ko italam mo. Ibigay at ipaliwanag ang kahulugan ng gender at sex batay sa iyong sariling pagkahulugan. Ngayon ay papangkatin ko kayo, ngunit ang inyong pangkat ay magkakaroon lamang ng 3 miyembro. Maaari bang tumayo ang lahat at pumunta sa harapan? Kayong lahat po ay pumunta sa
gaganda naman ang ating mga mag-aaral, no? Ay, bravo. Ngayon, pag narinig ninyo ang inyong mga pangalan, ituturo ko kung saan kayo uupo. Karen, Jamaica, Annette, doon. Kumayo na kayo. Wala si DJ, no? Irene and Catherine, doon kayo. Dayanara, Fe, Seidel, dito kayo. Wynette, Jason, Jaya, doon kayo. Kung sino lang yung meron, doon na kayo. Jezebel, Jen, Katrina, dito kayo. Jezebel, Jen, Katrina, dyan kayo. Leah May, Regine, Marian, dito kayo. Okay, sweet. Okay lang yan. Mary Grace, Mabel, Maureen, wala si Maureen dito kayo. Mary Grace, Mabel, Michelle, Vera Gwen, Mary Cho, dito kayo. Ryan, Romeo, Sheena, dito kayo. Si Shirley, Alexia, ay wala, no? Ngayon ay, bibigyan ko kayo nito, bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto sa pagsagot. Ibigay nyo lamang ang kahulugan ng gender at sex. Pakipasa sa likod. Huwag maingay. Meron ka bang sobrang papel? Huwag maingay, class.
kahit na hindi pa nagsisimula ang ating talakayan. Kaya upang mas maintindihan natin kung ano talaga ang tungkol sa mga uri ng orientasyong sexual at gender identity ay meron akong mga handouts na ibibigay sa inyo. Pakipasa ko sa isa lang po. May mga handouts na ba yung lahat? Opo. Ngayon ay, maaari nyo bang basahin ngayon, magtatawag ako ng tao. Nandito ba si Marabuen? Ngayon, Marabuen, basahin mo yung patungkol sa orientasyong sexual. Ang orientasyong sexual ay tinutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyon affectional, emosyonal, sexual at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya. Iba sa kanya o kasarian higit sa isa. Samantala, ang pagkakilanlan Ay, dyan lamang po sa orientasyong sexual. Ngayon ay maaari ka bang magbigay ng ideya o isang halimbawa ng uri ng orientasyong sexual? Irene, magbigay ka ng isang uri ng sexual orientation or orientasyong sexual. isa lang po, ma'am. Opo, isa lang. Yung sexual. Pag sinabi natin heterosexual, ano ito para sa iyo? Katrina. Ang heterosexual ito ay halimbawa nito yung tao, halimbawa ko po isang babae na gusto ko sa akin, ay naakit po ako sa hindi ko tulad or for example, ako isang babae na akit ako sa isang lalaki. Maraming salamat, Katrina. Yung heterosexual ay tao na nagkakagusto o naaakit sa taong hindi kahalintulad ng kanyang kasarian, gaya na lamang ng kanyang sinabi na isang babae nagkagusto sa isang lalaki nagkagusto sa isang lalaki. Ngayon, babae, ipagpaumanhin niyo po. Ngayon ay dumako naman tayo sa homosexual. Basahin mo nga. Ipagpaumanhin mo, medyo pakibasa ng aming homosexual. Ang homosexual po ay Yes, ang gusto o naaakit sa tulad ng isang kanyang kasarian. Maraming salamat. Ngayon ay dumako tayo sa bisexual na babasahin naman ni Sheena. Ang bisexual, tao na naaakit sa kanilang babae o lalaki ng ibang tao sa kanya. Ngayon ay dumako naman tayo kung ano talaga ang ibig sabihin na gender identity. Ngayon ay basahin yung lahat. Maaari po ba? Gender Identity and expression ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring makatugma o hindi nakatugma sa sex niya ng lalaki. Maaari ko bang malaman ang iyong opinion? Jen? Ay, wala si Jen. Wala din si Shirley, no? Catherine! Mukhang may ideya si Catherine. Ano kaya ito? Gender identity po ba, ma'am? Opo. Para sa akin po, ang gender identity po ay hindi magpaparehas sa sex. Kasi po, pag sinasabi natin gender identity, ito po yung nararamdaman ng isang tao o kasarian na hindi binabase sa kung ano ang physical niyang katanungan. Kundi po, ito yung nararamdaman niya o yung gusto niyang gawin bilang isang tao kahit pa man
kakaiba sa kanyang kasarian na ipinapakita sa alipunan. Maraming salamat. Talagang may natutunan si Catherine sa ating aralin ngayong araw. Kaya ibigyan natin siya ng Ropame Quinto Club. Alam ko hindi niyo yun alam. Ganito lamang yun. Tumayo ang lahat. Tumayo ang lahat at maki-cooperate. Ganito lamang yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toro na to! Go, go, go! Kayo ba? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toro na to! Go, go, go! Maraming salamat po naman. Maraming salamat, class. Ngayon ay maaari mo bang basahin, Romeo, ang tatlong uri ng gender identity? Ang totoong uri ng gender identity po ay una po lesbian. Babae na nagkakagusto na aakit sa kapwa babae. Ang ibang tawag sa kanya ay tigo, tomboy, lesbiana, at iba pa. A. Lalaki na nagkakagusto na aakit sa kapwa lalaki. Ang ibang tawag sa kanya ay bakla, beke, bayot, bading, paminta, sirena, at iba pa. Sa class, huwag maingay! Pangatlo naman ay transgender, tao na inikilala ang kanyang sarili na maaaring taliwas sa uri nung ipinanganak siya o yung inata sa kanya ng lipunan. Ang ibang tawag sa kanya ay trans woman, trans man, kulang po ito dapat X-Men or X-Women at iba pa. Queer, tao na may sexual orientation o sexual identity na hindi nakapirmi o nag-iiba o maraming hindi limitado sa dalawang kasarian lamang. Bago ka umupo, Romeo, tumayo ka muna. Maraming salamat sa iyong kasagutan, ngunit may idadagdag akong katanungan sa iyo. Para sa iyo, Romeo, alam kong may naiintindihan ka na talaga sa ating aralin ngayong araw. Ngunit nais ko lamang malaman na para sa iyo, masama na ba tayo kung miyembro tayo ng LGBT community? Hindi na ba mamayan ako? Sumagot, ipagpamanhin po. Para sa iyo, masama na ba tayo kung isa tayong LGBTQ member dito sa ating lipunan? Wala na ba tayong karapatang mabuhay na magwasay? Sagutin mo nga, Romeo. Una po sa lahat, hindi po maging masama kung sino at ano po Huwag maingay, Irene. Sino at ano po tayo. We have freedom of expression to express our true identity. Yun lang po at hindi po maging masama kung tayo po ay isang bakla, tomboy, transgender, or queer, at marami pang tawag doon. Ang maging masama po ay yung wala po tayong respeto sa kapwa, wala po tayong, hindi po open-minded po tayo, at hindi po yung mindset po natin na nakafocus lang po sa kung ano talaga yung pinakaunang ginawa o sinasabi ng Biblia. Pero una po sa lahat, hindi po namin kasalanan ng Biblia nito kami. Hindi po namin ito sinasadya or ginusto. Ito po ang naging ito po kami. And then maging masama po kung hindi nyo kami tatanggapin. Yun lang. Maraming salamat, Romeo. May sasabihin ba si Catherine? Yes, ma'am. Sige. Para po sa akin, ma'am, hindi po masama ng bio, hindi masama ng Huwag maingay, class. ang nakakasama po sa magiging lesbian or mga bio is that yung ginagawa nilang dahilan ang pagiging lesbian at bio nila. Sa tuwing nakakagawa sila sa lipunan na hindi kaaya-ayang tingnan, na kung saan parang minsan nakikita na natin na parang ang bastos-bastos na ginagawa nila sa lipunan, pero ang tanging dinadailan nila kung bakit ginagawa nila yun kasi bayot sila or kasi lesbian sila. Yun po yung hindi tama po sa pagiging lesbian, gay, or kahit ano pa man dyan. Maraming salamat! Tumpak na tumpak ang kasagutan ni Catherine at Romeo. Dahil dyan, tumayo ang lahat. Tumayo ang lahat. Bilisan, bilisan. Bibigyan natin sila ng Pakbet Club. Alam niyo ba yun? Hindi niyo alam. Ganito lamang. 1, 2.
heterosexual, homosexual, at bisexual, na kung saan ang heterosexual ay nagkakagusto sa tao na aakit sa taong hindi kahalintulad ng kanyang kasarian. Ang homosexual, tao na nagkakagusto o naaakit sa taong kahalintulad ng kanyang kasarian. Ang bisexual naman ay tao na naaakit sa parehong babae at lalaki. Ang ibang tawag sa kanya ay AC, DC, silahis at iba pa. Ngayon, ang gender identity and expression naman ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya na siya ay pinanganak. Ang mga uri nito ay transgender, lesbian, gay, at queer. Kung hindi nyo naiintindihan yung queer na ito po yung kung saan tinatanong pa talaga yung sarili mo kung ano yung kasarian mo. Naiintindihan ba ang tungkol sa sexual orientation at gender identity? Oo! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangalawang gawain. Para hindi na kayo magulo, no, binigyan ko, ginawan ko na kayo ng pangkat. Ngayon ay tumayo ang lahat at pumunta sa harapan. Bilisan ang pagtayo at pumunta sa harapan. Mapili ko i-rate yung iba. Ngayon, makinig ang lahat. Irene, huwag malikot. Kayang-kaya! Yakang-yaka! Yakang-yaka! Kayang-kaya! Ngayon ay dito ang group, unang pangkat, ang pangalawang pangkat. Pag tinawag ko ang inyong pangalan, unang pangkat, kayo dito ha. Karen, Maika, Annette, Irene, Catherine, Jezebel, Jen, Katrina, Leah May, Regine, Ryan, Romeo, Sherlyn, and Z. Yung hindi natawag ay pangalawang group. Patibasa ng ating gagawin ngayon. Hayaan mo, ramdamin mo. Gumawa ng isang talumpati na nagpapakita ng kahalagahan ng kababaihan, kalalakihan o iba pang kasarian sa lipunan na laging nakakaranas ng diskriminasyon. Maraming salamat sa iyong pagbasa. Narito ang ating pamantayan po sa paggawa ng talumpati. Meron tayong criteria, presentasyon, nilalaman at takdang oras. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa inyong paghahanda at 3 minuto sa pagpe-presenta. Ngayon ay isang representante lamang. Ang inyong oras ay magsisimula na. Title ko? Isulat? Ikaw po. Basahin niyo ulit. Gumawa ng isang talumpati na nagpapakita ng kahalagahan at kababaihan, kalalakihan o ibang kasarian sa lipunan na laging nakakaranas ng diskriminasyon. Maliwanag na ba? Ngayon ay magsisimula na ang inyong oras.
magagamit pa yan sa susunod nating aralin. Ngunit kung ginamit nyo na, ipapatuloy na lang. Salamat. Salamat. Pagpagawa ninyo class, magsimula na kayo dyan. Huwag maingay sapagkat yung grupong maingay ay babawasan ko ng puntos. Yung cooperate niya yung araw ay bibigyan ko ng premyo pagkatapos. Ang galing, mahusay yung unang pangkat sapagkat tapos na sila. Paano naman yung pangalawang pangkat? Tapos na ba? Kanina pa po. Sulat kasi sa kanina pa po. Sulat ko galing sa Pantas pas kanino. Wala kami itinagay doon. Outline lamang ang aking sasabihin. 2 minuto na lamang. Gusto ay matagalin. Kaya walang kailangan. Tapos na ba ang pangalawang pangkat? Hindi pa. Tapos na ba ang unang pangkat? Opo! Wow! Tapos na sila sa kayang-kaya! Yaka! Yakang-yaka! Kaya! Oh, ganon! Yung unang pangkat ay tapos na. Paano naman yung pangalawang pangkat? Tapos na po! Kayang-kaya! Yaka! Yakang-yaka! Kaya! Wow naman, mahirap ang ating mga mag-aaral ngayong umaga. Tapos na bang lahat, no? Opo, ma'am. Magsisimula na tayo sa ating presentasyon. Okay, mauna yung unang pangkat kasi sila yung unang natapos. Hindi nyo ba i-cheer yung inyong representante? Okay, makinig ang lahat. Sige, Catherine, simulan mo na. Opo. Sorry po. Mga minamahal kong kababayan, sa ating lipunan, hindi natin maitatanggi na may mga sektor ng ating komunidad na patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon at hindi pantay na trato. Ang kababaihan, kalalakihan, at iba pang kasalian na kararanas ng diskriminasyon ay may mga kwento at karanasan na dapat nating bigyang pansin at pagtuunan ng pansin. Ang kababaihan na kadalasang nasa ilalim ng sistemang patriarkal ay patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon at paglabag sa kanilang mga karapatan.
Sila ay madalas na limitado sa kanilang mga pagkakataon. Hindi nabibigyan ng pantay na sahod at minamaliit sa kanilang kakayahan. Ang mga kalalakihan, bagamat tradisyonal na ito itinuturing na may mga pribilehiyo, ay hindi rin immune sa diskriminasyon. Sila ay madalas na nakararanas ng mga societal expectations na nagdudulot ng mental health issues, pagkakaroon ng toxic masculinity, at pagkakaroon ng stereotype na dapat sila ay matapang, malakas, at hindi pwede magpakita ng kahirapan. At hindi natin dapat kalimutan ang iba pang kasalian. Nakakaranas ng diskriminasyon mula ng LGBTQ+ community. Sila ay patuloy na lumaban sa stigma, discrimination, at karahasan dahil lamang sa kanilang pagkakakilanlan. Ang kanilang laban para sa pagtanggap, pantay na karapatan, at pagmamahal ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mabukas, mas maunawain, at mas nagmamahal sa kapwa. Sa huli, ang diskriminasyon ay hindi dapat maging bahagi ng ating lipunan. Dapat natin galang at tanggapin ang bawat isa, anuman ang kanilang kasarian, orientasyon, o pagkakakilanlan. Ang pagiging pantay, makatarungan, at nagmamahalan ay mahalaga upang magkaroon tayo ng mas maayos at mas makataong lipunan. Maraming salamat sa inyong lahat at sana'y patuloy tayong magtulungan at magmahalan upang mabigyan ng hustisya at respeto ang bawat isa. Galing! Sobrang galing! Ako'y namamangha sa inyong kaya ngayon, ang pangalawang pangkat ay magbibigay ng clap sa kanila. Tumayo ang pangkat dalawa. Tumayo ang pangkat dalawa sa pinsan. Yung pakbet clap. 1, 2, 3, 4, 1, 2, bet! Pakbet! Ngayon ay yung pangalawang grupo o pangkat dalawa naman ang magpe-presenta. Sino yung representante na pangalawang grupo? Sige na po, pangalawang grupo. Nag-score ha. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon tayo ay mag-usap tungkol sa isang mahalagang paksa, ang kahalagahan ng kasarian. Ang kasarian ay isang bahagi ng ating pagkakakilanlan na naglalarawan sa ating katauhan, mga tungkulin, at karanasan sa lipunan. Una, mahalaga ang pagmanawa sa kasarian upang magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa. Sa pagkilala sa ating iba't ibang uri ng kasarian, tayo ay natututong magkaroon ng pag-unawa at pagtanggap sa kanilang mga karanasan at pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng paggalang sa bawat isa, mas nagiging maayos at mas makabuluhan ang ating pakikisalamuha sa ating lipunan. Pangalawa, ang kasarian ay naglalarawan din ng mga tungkulin at responsibilidad sa lipunan. Sa ilang kultura, mayroong itinatadhana at itinatakda ng mga gawain at tungkulin batay sa kasarian. Ngunit sa kasalukuyang panahon, mas nauunawaan ng kakaibahan o kakulangan sa pagganap ng mga tungkulin. Ang bawat isa ay may kakayahan at karapatan ang siyang nagpapakita ng kanilang husay at abilidad sa anumang larangan kahit ano pa ang kanilang kasarian. At panghuli, ang pagpapahalaga sa kasarian ay nagbubukas ng pintuan sa higit pang pagkakataon para sa lahat. Sa pagtanggap ng iba't ibang kasarian, nabubuksan ang mga oportunidad para sa mas maraming tao na makibahagi sa lipunan, sa trabaho, at sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang
mahalaga sa bawat kasarian, tayo ay magiging mas malapit sa pagbuo ng isang lipunan masigla, maunlad para sa lahat. Maraming salamat. Maganda naman ang kanyang presentasyon. Unang pangkat, tumayo ang lahat. Tumayo ang inyong Viviana na sila ng Jollibee Club. Ganito lang yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jollibee! Kayo nga? 1, 2, 3, Jollibee! Jollibee! Mga class, ngayon ay magbibigay tayo ng puntos. Yung unang pangkat ay makakakuha ng 10 puntos sa presentasyon sapagkat hindi pa man nagsisimula ay gusto na ni Catherine na magpresenta dito sa harap. Dito naman sa nilalaman ay talagang malaman. Yung kanya sinasabi ay talagang malaman. 10 puntos. Yung takdang oras ay natapos sa takdang oras. Meron kayong 30 puntos. Palakpakan ninyo ang sa pangalawang grupo naman, masasabi kong sobrang napakaganda ng presentasyon. Ngunit, sinabi ni Bravo, ay hindi po ready. Kaya, bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Ako rin yan, hindi naman, magkarang ko ang Diyod. Last, yung maingay, walang premyo mamaya. Ayun, huwag naman yung maingay, class. Palalapasin ko yung maingay. Pwede lang dyan, ma. Huwag maingay, class. Ngayon, ang nilalaman, dito tayo sa nilalaman, bibigyan ko sila ng 10. Takdang oras 10, pero sila 25. Palakpakan ninyo ang inyong mga sariling pinagkakasalan. Ngayon ay, umako na naman tayo sa pangalawang gawain. Parehong pangkat pa rin. Ito ay, basahin nyo nga. Ginawa isang slogan na nagpapakita ng pagpapahalaga ng gender at sex. Ngayon ay pakibasa na natin mga pamantayan. Ilalaman, pagkamalikhain, kalinisan, kaangkupan, oras. Ngayon ay narito ang ating mga materyales. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang isagawa ang huwag maingay sapagkat babawasan ko ng puntos ang maingay.
Isang minuto na lamang. Segundo na lamang. Natapos ang lahat sa takdang oras, no? Ngayon ay pumili ng isang representante sa Galpasan yung magawang slogan. Magsisimula naman tayo sa pangkat pangalawa, ngunit pagkatapos na yan mukhang walang enerhiya ang lahat. Kayang-kaya! Ay, Manina! Kayang-kaya! Yakang-yaka! Ngayon ay pumili na kayo ng isang representante pangalawang pangkat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang aming napili para sa slogan ay kasarian ay pahalagahan, diskriminasyon ay iwasan. Napili namin ito sapagkat kahit na mayroon na tayong bill na pinapatupad, ay nangyayari pa rin ang diskriminasyon. Mayroon pa rin mga tao na hindi lubos natanggap ang mga taong bakla, tomboy, at mga transgender at transsexual. Kaya, dapat na isulong natin ang karapatan ng pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Kahit hindi man tayo, kahit na ikaw ay isang bakla, tomboy, babae man o lalaki. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat. Sa pangalawang pangkat naman, Magandang umaga sa lahat. Ito po ang aming gawain. Respeto sa kasarian, pagpapahalaga sa bawat individual. So para sa amin po, mapapahalaga po natin ang bawat individual, maging siya man ay babae, lalaki, or gay, lesbian, at trans po, sa pamamagitan ng pagrespeto kung ano man ang kasarian
ng orientasyong sexual kung meron sila. At sa nakikita niyo po, ang aming pinulat dito ay ang kulay po sa rainbow, which represents the LGBT community. Maraming salamat. Bigyan nyo na ng masigabo palakpakan yung mga sarili. Habang nag-represent tayo inyong mga representante, no, ay gumagawa na ako, nagtatali na ako ng inyong mga score. Nakikita ko sa kabuuan, no, nakikita ko na yung dalawang grupo ay sobrang malikhain. Yung laman din ng inyong ginawang slogan ay angkop, malaman, may kaangkupan, may kalinisan, at yung takdang orasan na napunan kayo. At lalong-lalo na sa grupong ito, sapagkat na ito, sapagkat nakuha nila talaga yung nais ko mangyari na tingnan nyo yung ginawa nila. Masasabi natin talaga na ito ay sobrang. Ngunit dahil sa inyong mga ginawa, ako'y nasisiyahan, natutuwa na narito ang inyong mga score. Palakpakan ang inyong mga score. Ngayon ay kumuha na ay... Okay. Okay, kapoy sa imong discussion, di kapoy, kaya sa mga clap-clap.